Nasa malamig na sahig ako ng pampublikong ospital, nag-aagaw buhay sa panganganak, habang ang asawa ko at biyenan ay nagtatawanan sa nakaw na yaman. 3 taon niyo akong ginawang alipin sa sarili kong buhay habang nagpapakasasa kayo sa pera ng tatay ko. Akala niyo ba ay mananatili akong basahan? Mula sa dusa ng panganganak na ito, isisilang ang bagong Clara na dudurog sa inyong lahat. Sino ang tunay na pulubi ngayon? Abangan niyo ang pagbabalik ko. Huwag mo kaming dramahan, Clara. Ang arte-arte mo. Akala mo naman, ikaw lang ang nanganak sa buong mundo. Kung hindi ka ba naman pabaya, sana ay hindi tayo nag-aaksaya ng pera sa ospital na ito. Ang boses na yon ni Nita ay tila isang matalas na patalim na humihiwa sa malamig na hangin ng pampublikong ward. Nakahiga si Clara sa isang manipis at matigas na kutsyon. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa mula sa ilang oras na pakikipaglaban sa hapdi ng panganganak. Ang amoy ng gamot, chlorine, at ang halo-halong pawis ng ibang mga pasyente ay tila sumasakal sa kanya. Ngunit wala itong panama sa bigat ng salitang binitawan ng kanyang biyenan. Sa tabi ni Nita, nakatayo si Marco, ang asawang pinili ni Clara sa kabila ng lahat. Hawak ni Marco ang kanyang mamahaling cellphone, isang gadget na binili ni Clara para rito bilang regalo sa anibersaryo mula sa pinagpuyatan niyang freelance work noong siya ay 7 buwang buntis pa lamang. Hindi man lang tumingin si Marco sa kanyang namumutlang asawa. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen. Ang mga daliri ay mabilis na nagtitipan ng mensahe. "Mama, stop it. Baka marinig tayo ng mga nurse," bulong ni Marco. Ngunit ang kanyang boses ay walang bakas ng pagtatanggol kay Clara. "Clara, magtiis ka muna dyan. Alam mo namang kapos tayo sa budget ngayon. Yung huling sahod mo sa freelance, nagamit ko na pambayad sa kuryente at sa utang ni Mama sa kooperatiba. Konting sakripisyo lang, okay?" Isang mapait na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Clara, ngunit hindi ito nakita ng dalawa. Sakripisyo, iyon ang salitang naging kasing kahulugan na ng kanyang pangalan. Sa loob ng 3 taon, tumingin si Clara sa kanyang mga palad na puno ng kalyo mula sa pagtitipa sa computer gabi-gabi habang ang lahat ay natutulog na. Isinakripisyo niya ang marangyang buhay sa mansyon ng kanyang ama. Isinakripisyo niya ang kanyang mga pangarap, lahat para sa pag-ibig na akala niya ay sapat na para mabuhay sila ng marangal. Ramdam niya ang bawat pintig ng kanyang puson, isang paalala ng buhay na kalalabas lamang mula sa kanyang sinapupunan. Sa loob ng maliit na plastic na crib sa tabi niya, natutulog ang kanyang anak, ang munting anghel na tila tanging liwanag sa madilim na silid na ito. Ngunit kahit ang paslit na yon ay tila nagiging ganti sa kanya ni Nita. "Tingnan mo yung anak mo, mukhang sakitin. Dagdag gastos na naman yan," patuloy ni Nita habang inaayos ang kanyang buhok. "Sana ay nag-isip ka muna bago ka nagbuntis, Clara. Alam mo namang mahirap lang ang anak ko, pinahirapan mo palalo." Sa sandaling iyon, tila naging manhid ang buong katawan ni Clara. Ang hapdi ng kanyang tahi ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng kanyang kaluluwa. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila mga hollow blocks na idinadagan sa kanyang dibdib. Dahan-dahang kinikitil ang huling hibla ng kanyang pasensya. Naramdaman ni Clara ang pag-init ng kanyang mga mata, ngunit pinilit niyang huwag maglabas ng luha sa harap ng mga taong ito. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo, ang kanyang boses ay tila ibinaon sa kailaliman ng lupa. Dahan-dahan niyang inabot ang baso ng tubig sa gilid ng kanyang kama, ngunit dahil sa panginginig ng kanyang kamay, bahagya itong tumabingi at nabasa ang maruming kumot ng ospital. Tanga-tanga naman, pati baso hindi mahawakan. Bulyaw ni Nita. Lumapit si Marco, hindi para tulungan ng asawa, kundi para kunin ang kanyang bag na nakasabit sa upuan. "Aalis muna kami, Clara.
Kailangan naming puntahan yung kaibigan ko. Baka makahiram ako ng pambayad sa discharge fee mo bukas. Diyan ka muna. Habang naglalakad palayo ang dalawa, naririnig ni Clara ang marahas na tunog ng pagsasara ng pinto ng ward. Naiwan siya ng mag-isa sa gitna ng ingay ng ibang mga pasyente at ng iyak ng isang sanggol sa kabilang kama. Dahan-dahang lumingon si Clara sa kanyang tabi at tinitigan ang mukha ng kanyang anak. Sa gitna ng labo ng kanyang paningin, napansin niya ang cellphone ni Marco na aksidenteng naiwan sa ibabaw ng maliit na cabinet. Biglang umilaw ang screen nito. Isang notification mula sa isang bangko ang lumitaw. Account credited. 200,000 piso. Sender, Don Fernando Villarreal. Ang puso ni Clara ay tila tumigil sa pagtibok. Ang pangalang iyon, ang pangalan ng kanyang ama, na itinakwil niya. 3 taon. 3 taon siyang namuhay sa hirap, kumakain ng tuyo, at nagtitiis sa pang-aalipusta, habang ang perang ipinapadala ng kanyang ama para sa kanyang kapakanan ay tahimik na nilalamon ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa sa katahimikan ng gabi. Hanggang kailan ako mananatiling bulag sa gitna ng liwanag at gaano kalalim ang hukay na kailangan kong pagdaanan bago ko mabawi ang dangal na matagal ko nang ibinenta sa maling tao. Wala talagang kwenta ang gatas mo, Clara. Mismong anak mo, ayaw sa'yo. Mukhang pati ang katawan mo ay sumusuko na dahil sa katamaran mo. Iyang boses ni Nita ay tila isang malupit na hagupit na bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Ibinagsak niya ang isang plastik na bote ng tubig sa maliit na cabinet sa tabi ng kama ni Clara, na lumikha ng isang nakakarinding tunog na nagpaggising sa ilang pasyente sa kabilang kama. Hindi man lang tiningnan ni Nita ang namumutlang mukha ni Clara. Sa halip, mabilis niyang inayos ang kanyang suot na mamahaling silk scarf na pilit niyang itinatago sa ilalim ng isang lumang jacket. Nakatitig lamang si Clara sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manipis na kumot. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila mga karayom na isa-isang itinusok sa kanyang puso. Ngunit mas masakit ang katotohanang natuklasan niya kanina. 200,000 piso. Ang halagang yon ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na unti-unting lumalamon sa kanyang huling tiwala. Sinubukan ni Clara na iayos ang pagkakahiga ng kanyang sanggol, ngunit ang bawat galaw niya ay may kasamang matinding hapdi mula sa kanyang tahi. Ang malamig na pawis ay muling namuo sa kanyang noo, kasabay ng panghihina ng kanyang buong katawan. Habang pinagmamasdan niya si Nita na abalang-abala sa pag-aayos ng sarili sa harap ng maliit na salamin, napansin ni Clara ang kislap ng isang bagay sa leeg nito. Isang gintong kwintas na may pendant na diamante. Isang alahas na alam ni Clara na nagkakahalaga ng higit pa sa lahat ng kanyang pinagtrabahuhan sa loob ng 1 taon. Ano pang tinitingin-tingin mo riyan yan? Magpasalamat ka at dinalhan kita ng lugaw. Iyan na lang ang nakayanan ng budget ni Marco dahil sa laki ng binayaran namin sa laboratorio mo. Asik ni Nita nang mapansin ang titig ni Clara. Huwag kang masyadong matakaw. Kailangan naming magtipid para sa binyag ng anak mo. Nakakahiya naman sa mga kamag-anak namin kung sa karinderya lang tayo kakain. Isang malalim na bara ang tila humarang sa lalamunan ni Clara. Lugaw. Ang lugaw na nasa harap niya ay halos tubig na lamang, walang kahit isang piraso ng karne o itlog, habang ang biyenan niya ay may suot na kwintas na kasing halaga ng isang maliit na sasakyan. Ang mithiing pagtitipid na palaging sinasabi ni Marco at Nita ay isa palang malaking palabas. Isang maskara na ginamit nila upang sipsipin ang bawat sentimo na ipinapadala ng kanyang ama. Dahan-dahang ipinikit ni Clara ang kanyang mga mata. Hinahayaan ng kadiliman na balutin ang kanyang paningin. Sa kanyang pandinig, tila bumalik ang lahat ng masasakit na salita ni Marco noong nakaraang gabi tungkol sa kanilang kahirapan.
Naalala niya kung paano siya nagtiis sa pagkain ng tuyo at bagoong araw-araw upang makatipid, habang ang asawa at biyenan niya ay nagpapakasasa sa nakaw na yaman sa likod ng kanyang likuran. Mama, tara na. Baka malate tayo sa appointment natin sa bangko. Boses yon ni Marco, nakapapasok pa lamang sa ward. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pagmamadali. Clara, diyan ka muna ha. May kailangan lang kaming ayusin ni Mama sa papeles ng bahay na balak nating bilhin. Itong lugaw, ubusin mo to para magkaroon ka ng lakas. Naramdaman ni Clara ang paghalik ni Marco sa kanyang noo. Isang halik na tila laso na dumaloy sa kanyang balat. Hindi siya kumibo, hindi rin siya nagmulat ng mata. Hinintay niyang marinig ang papalayong mga hakbang ng dalawa at ang tunog ng pagsasara ng pinto ng ward bago siya dahan-dahang bumangon. Ang kanyang puso ay tila isang basag na kristal na pilit niyang pinagdudugtong sa gitna ng matinding kaba. Kinuha niya ang kanyang lumang bag at hinanap ang kanyang cellphone. Gamit ang nanginginig na mga daliri, nagdial siya ng isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Ang numerong itinapon niya 3 taon na ang nakalilipas dahil sa maling paniniwalang sapat na ang pag-ibig ni Marco. Hello? Papa? Ang paos na bulong ni Clara, ang kanyang mga luha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang pisngi, tila isang bagyo na hindi na kayang pigilin. Papa, tulungan niyo po ako. Kailangan ko po kayo. Sa kabilang linya, ang katahimikan ay tila tumagal ng ilang siglo bago sumagot ang isang boses na puno ng pangungulila at awtoridad. Clara, anak, nasaan ka? Bakit ka umiiyak? Sabihin mo sa akin nasaan ka? Hindi na nakasagot si Clara dahil sa lakas ng kanyang paghikbi. Ngunit bago pa niya maibigay ang kanyang lokasyon, isang nurse ang pumasok sa ward na may dalang isang piraso ng papel. Ang mukha nito ay puno ng pagtataka at bahagyang pagkairita. Mrs. Clara Salvador, bakit po hindi pa bayad ang bill niyo para sa gamot ng anak niyo? Ang sabi ng asawa niyo kanina, naayos na raw po niya ang lahat sa billing section, pero nang i-check namin, wala pa pong pumapasok na payment. Kapag hindi po ito nabayaran sa loob ng 1 oras, hindi po namin maibibigay ang huling dose ng antibiotic ni baby. Ang puso ni Clara ay tila biglang piniga ng isang malakas na kamay. Ang bill para sa gamot ay hindi hihigit sa 5,000 piso. Barya lamang sa 200,000 kapapasok pa lamang sa account ni Marco. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa kanyang buong pagkatao. Hindi lamang siya ang pinagtataksilan ng mga ito, pati ang kaligtasan ng sarili nilang dugo at laman ay itinataya nila para sa kanilang kasakiman. Hanggang saan kaya kayang pumunta ni Marco at Nita para sa pera? At ano pa kayang mga lihim ang nakabaon sa ilalim ng kanilang mga matatamis na ngiti? Ang katahimikan sa loob ng ospital ay biglang naging nakabibingi. Tila nagbabadya ng isang unos na hindi lamang wawasak sa pamilyang binuo ni Clara, kundi magbubukas din ng isang pintuan patungo sa isang katarungang hindi kailanman nila inaasahan. Anong payment? Sinabi ko na sa inyong babayaran ko rin yan mamaya. Bakit ba napakainit ng ulo nyo sa perang iyan? Kita nyo namang nagpapahinga ang asawa ko. Di ba? Ang boses ni Marco ay umalingaw-ngaw sa buong ward, puno ng pekeng galit at pagmamataas na tila ba siya ang dihadong partido sa usapang ito. Nakatayo siya sa harap ng nurse. Ang kanyang mga kamay ay nakapamulsa habang pilit na itinatago ang kaba sa kanyang mga mata. Sa likod niya, si Nita ay abalang-abala sa pag-iingay gamit ang kanyang abaniko na tila ba ang init ng pampublikong ospital ay isang matinding parusa sa kanyang pagkatao. Sir, kailangan po nating maibigay ang gamot sa bata sa lalong madaling panahon. Kanina niyo pa po sinasabing babayaran niyo, pero wala pa rin pong record sa billing. Ang mahinahon, ngunit determinadong sagot ng nurse. Ang kanyang mga mata ay pasimpleng sumulyap kay Clara, na nakahiga pa rin at tila walang kibo sa gitna ng gulo. Marco, sapat na.
Ang mahinang bulong ni Clara, ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Nakita ko ang notification sa cellphone mo. Alam kong may pera ka. Alam kong may 200,000 pisong pumasok sa account mo kaninang umaga. Biglang natigilan si Marco. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na biglang nabuhay sa takot. Mabilis siyang lumingon kay Clara. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na hinaluan ng pagkabigla. Ano bang pinagsasabi mo, Clara? Nagdedeliryo ka na ba dahil sa puyat? Anong pera? Wala tayong pera. Huwag mo akong lokohin, Marco. Ang aking ama, si Don Fernando, siya ang nagpadala ng perang iyon. Patuloy ni Clara habang ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas, puno ng kapaitan na matagal niyang kinimkim. 3 taon. 3 taon niyo akong pinagmukhang pulubi habang nagpapakasasa kayo sa perang para sa akin. Walang hiya ka. Pinagbibintangan mo ang anak ko sa gitna ng maraming tao. Ang bulyaw ni Nita habang dinuduro si Clara. Utang na loob mo sa amin ang lahat, Clara. Kung hindi dahil kay Marco, saan ka pupulutin? Isang babaeng itinakwil ng sariling ama. Ngunit bago pa makasagot si Clara, ang buong ward ay biglang binalot ng isang kakaibang katahimikan. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa makintab na sahig ay tila isang babala ng isang darating na unos. Ang mga nurse at doktor ay dahan-dahang tumabi. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at takot. Mula sa pintuan ng ward, pumasok ang isang lalaking may edad na. Suot ang isang mamahaling itim na suit na tila hindi nababagay sa madumi at siksikang ospital. Ang bawat hakbang niya ay may bigat ng awtoridad. Ang kanyang mukha ay tila isang matigas na marmol na hindi kayang tibagin ng anumang bagyo. Sa likod niya ay ang 4 na lalaking nakauniporme. Ang kanilang mga mata ay nakapako sa bawat galaw sa loob ng silid. Si Don Fernando Villarreal. Ang tibok ng puso ni Clara ay tila tumigil sa pagdaloy nang magtama ang kanilang mga paningin. Ang galit, pangungulila at kahihiyan ay sabay-sabay na sumabog sa loob ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung gusto niyang tumakbo o gusto niyang humingi ng tawad, ngunit ang kanyang katawan ay nanatiling nakapako sa kama. Papa! Ang tanging nabanggit ni Clara, ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol na. Hindi man lang sinulyapan ni Don Fernando sina Marco at Nita. Diretso ang kanyang lakad patungo sa kama ni Clara. Nang marating niya ang kanyang anak, dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay nito, ang kamay na puno ng kalyo at panghihina. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman ni Clara ang init ng tunay na proteksyon. Clara, aking anak, patawarin mo ako dahil hinayaan kitang manatili sa impyernong ito ng ganito katagal. Ang paos na sabi ni Don Fernando, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na tila sumasakal sa kanyang sariling lalamunan. Biglang sumabat si Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng pilit na ngiti at pagmamakaawa. Don Fernando, mabuti po at napasyal kayo. Alam niyo po ba? Ang anak niyo ay... Hindi na natapos ni Marco ang kanyang sasabihin dahil sa isang marahas na kumpas ng kamay ng isa sa mga bodyguards ni Don Fernando. Isang folder ang inilapag sa ibabaw ng maliit na cabinet ni Clara. Isang folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng kataksilan ni na Marco. 7,200,000 piso ang malamig na sabi ni Don Fernando habang nakatingin ng matalim kay Marco. Iyan ang kabuuang halaga ng perang ipinadala ko sa iyo sa loob ng 3 taon para sa aking anak. At sa halagang yon, ang anak ko ay nakahiga sa isang pampublikong ward, walang pagkain, at ang aking apo ay hindi maibigay ang gamot dahil sinasabi mong wala kayong pera. Ang bawat salita ni Don Fernando ay tila isang malakas na sampal na nagpatahimik kay Marco at Nita. Ang katahimikan sa loob ng ward ay naging nakabibingi.
Tila ba pati ang hangin ay tumigil sa pagdaloy dahil sa tindi ng tensyon. Ilabas ang anak ko rito, ang utos ni Don Fernando sa kanyang mga tauhan. At ang dalawang ito, siguraduhin ninyong bawat sentimo na kinuha nila ay babayaran nila sa loob ng selda. Walang Villarreal ang tatapak-tapakan sa harap ko. Nang mabuhat ng mga bodyguard si Clara at ang kanyang anak, naramdaman ni Clara ang huling pagtingin sa mukha ni Marco. Isang mukhang puno ng takot at pagsisisi. Ngunit sa puso ni Clara, wala nang puwang para sa awa. Ang bagyo ay dumating na at sa pagkakataong ito, hindi na siya ang mawawasak. Ngunit habang papalabas sila ng ospital, isang katanungan ang pumasok sa isipan ni Clara. Sapat na ba ang yaman at kapangyarihan ng kanyang ama upang mabura ang lahat ng pait na nabaon sa kanyang kaluluwa? O ito pa lamang ang simula ng isang mas malalim na labanan para sa kanyang tunay na paglaya? Isang gintong relo, Clara. Isang mamahaling Rolex ang binili ni Marco sa araw mismo na sinabihan kanyang wala kayong pambili ng bitamina para sa iyong pagbubuntis. Ang boses ni Don Fernando ay tila isang malamig na hanging amihan na nanunuot sa bawat buto ni Clara. Nakaupo si Clara sa gitna ng kanyang dating silid sa mansyon ng mga Villarreal. Ang kama ay malambot, ang mga punda ay yari sa telang seda, at ang paligid ay amoy sariwang bulaklak, malayo sa siksikan at malansang amoy ng pampublikong ospital na iniwan niya kanina. Ngunit sa kabila ng karangyaan, ang bawat salita ng kanyang ama ay tila isang matalim na aspil na itinutusok sa kanyang puso. Nakatitig si Clara sa hawak niyang folder. Ang mga bank statement ay malinaw na nagpapakita ng mga transaksyon ni Marco. Sa bawat buwan na nagtitiis siya sa pagkain ng tuyo at bagoong upang makatipid para sa panganganak, si Marco at ang kanyang ina ay nagpapakasasa sa mga steak, mamahaling alak, at mga bakasyon sa malalapit na resort na hindi man lamang nabanggit sa kanya. Dahan-dahang hinaplos ni Clara ang kanyang leeg, tila hinahanap ang bakas ng mga salitang pilit niyang nilunok sa loob ng 3 taon. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Ang bawat piraso ng papel sa kanyang harap ay tila naging maliliit na bubog na sumusugat sa kanyang kaluluwa. Ang 7 milyong piso ay hindi lamang pera. Ito ang halaga ng kanyang tiwala, ng kanyang sakripisyo, at ng bawat gabing hindi siya natulog para lamang magtrabaho habang ang kanyang asawa ay payapang natutulog sa tabi niya, busog sa perang ninakaw mula sa kanya. Maging ang bahay na tinitirhan niyo, Clara, hindi iyon inuupahan. Patuloy ni Don Fernando, ang kanyang boses ay puno ng pait. Binili iyon ni Marco gamit ang unang 2 milyon na ipinadala ko. Ngunit pinalabas niya sa iyo na kailangan mong magbayad ng buwanang renta para mapunta ang perang kinikita mo sa freelance work sa bulsa ng kanyang ina. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Clara. Isang tawa na puno ng puot na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa gilid ng folder hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang maskara ni Marco ay tuluyan nang nalaglag, ngunit ang masakit ay ang katotohanang siya mismo ang nagsuot nito sa asawa dahil sa kanyang bulag na pag-ibig. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa malaking bintana ng kanyang silid. Sa labas, ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa mga dahon ng puno, lumilikha ng isang malungkot na himig sa katahimikan ng gabi. Tiningnan ni Clara ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng naroon ay hindi na ang masayahing Clara na umalis sa mansyong ito. 3 taon na ang nakalilipas. Ang babaeng nakikita niya ay may mga matang puno ng pait, balat na tila nawalan ng sigla, at isang pusong dahan-dahang nagiging bato. Papa, ang bulong ni Clara. Ang kanyang boses ay malamig na tila yelo. Huwag niyo silang ititira sa selda ng ganoon kadali. Gusto kong maramdaman nila ang bawat sentimo ng hirap na pinagdaanan ko. Gusto kong makita
kung paano gumuguho ang mundo nila habang nakatayo ako sa tuktok ng kanilang mga kasinungalingan. Hinarap ni Clara ang kanyang ama. Sa unang pagkakataon, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanganib na ningning. Ang paghilom ay hindi laging nagsisimula sa kapatawaran. Kung minsan, ito ay nagsisimula sa pagbawi ng lahat ng ninakaw sa iyo. Ngunit habang tinititigan niya ang folder, isang huling dokumento ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang piraso ng papel na may lagda ni Marco. Isang kasunduan sa pagsasanla ng bahay sa isang hindi kilalang tao. Ang petsa ay noong nakaraang linggo lamang. Sino ang pinagsanlaan niya ng bahay, Papa? Ang tanong ni Clara. Ngunit bago pa makasagot ang kanyang ama, ang kanyang cellphone ay muling umilaw. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen, kasama ang isang larawan ni Marco na may kasamang ibang babae sa loob ng isang mamahaling hotel. Ang caption ay tila isang lason na dahan-dahang kumalat sa kanyang sistema. Salamat sa 7 milyon, Clara. Hindi mo alam kung gaano kami kasaya sa perang itinapon mo. Ang tanong na umaling-awngaw sa kanyang isipan ay tila isang paulit-ulit na hampas ng alon sa pampang. Hanggang saan kayang sumisid ang isang tao sa kailaliman ng kataksilan at sapat ba ang aking galit upang hindi malunod sa gitna ng digmaang ito? Ang bawat sulok ng bahay na yon ay saksi sa aking pagluha. Ngunit ngayon, bawat pader nito ang dudurog sa inyong mga kasinungalingan. Akala nyo ba ay habang buhay nyo akong magagawang bilanggo sa sarili kong buhay? Ang boses ni Clara ay tila isang malamig na hanging amihan na nanunuot sa bawat buto habang nakatingin siya sa bintana ng kanyang itim na sasakyan. Papasok sila sa subdivision kung saan matatagpuan ang bahay na itinuring niyang tahanan sa loob ng 3 taon. Ang bawat punong dinadaanan nila, ang bawat pamilyar na kanto, ay tila mga anino ng kanyang nakaraan. Isang nakaraang puno ng pagtitiis, gutom, at panlilimos ng pag-ibig sa mga taong ang tanging hangad ay ubusin ang kanyang pagkatao. Sa tabi niya, si Don Fernando ay tahimik na nakaupo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang baston. Ramdam ni Clara ang naglalagablab na galit ng kanyang ama. Isang galit na mas matindi pa sa anumang unos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na si Clara ang biktima. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng determinasyon na hindi kailanman nakita ni Marco at Nita. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng gate, narinig ni Clara ang malakas na tawanan mula sa loob ng bahay. Ang tunog ng mga basong nagbabanggaan at ang amoy ng inihaw na karne ay tila lason sa kanyang pangamoy. Alam niyang nagdiriwang ang dalawa. Akala nila ay nagtagumpay sila sa pagtatakwil sa kanya sa ospital. Hindi nila alam na ang bawat sentimo ng kasiyahang yon ay hiram lamang at ang oras ng paniningil ay dumating na. Dahan-dahang bumaba si Clara mula sa sasakyan. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang hatol. Sa likod niya ay ang 2 abogado ni Don Fernando at ang 4 na security guards na tila mga pader ng katarungan. Nang marating niya ang pintuan, hindi siya kumatok ng mahinhin. Gamit ang susi na itinago niya sa loob ng 3 taon, binuksan niya ang pinto nang walang alinlangan. Marco, Mama Nita, sana ay masarap ang inyong huling hapunan sa bahay na ito. Ang malamig na bati ni Clara. Napatigil sa pagtawa si Nita. Ang hawak niyang baso ng mamahaling alak ay dulas na nahulog sa sahig. Lumikha ng isang nakakarinding tunog ng basag na kristal. Si Marco naman ay nabilaukan sa kanyang kinakain. Ang kanyang mukha ay agad na nawalan ng kulay nang makita ang mga lalaking nasa likod ni Clara. Clara, anong ginagawa mo rito? At bakit kasama mo ang matandang yan? Ang bulyaw ni Nita, pilit na itinatago ang kaba sa likod ng kanyang pagiging tsuwangwa. Akala ko ba ay itinakwil ka na?
Huwag mong sabihing nagmakaawa ka na naman para makabalik dito. Actually, Mama Nita, I'm not here to beg, sagot ni Clara habang inilalapag ang isang folder sa ibabaw ng hapagkainan. I'm here to collect what's mine. This house, including every piece of furniture inside, was bought using the allowance my father sent for me. Legal na napatunayan na ninakaw niyo ang perang iyon. And as of 10 a.m. today, the title of this property is officially under my name. Anong sinasabi mo? Akin ang bahay na ito. Pinaghirapan ko ito. Sigaw ni Marco habang tumatayo at tinatangkang sunggaban ng folder. Ngunit bago pa siya makalapit, mabilis siyang hinarang ng isa sa mga security guards. Ang malakas na pagtabig nito sa balikat ni Marco ay nagpabalik sa kanya sa upuan. Huwag mong hawakan ang mga papeles na yan, Marco. Ang iyong mga kamay ay masyadong marumi para sa mga legal na dokumentong yan. Ang malamig na sabi ni Don Fernando mula sa pintuan. Lahat ng utang mo, lahat ng pagsasanla mo sa bahay na ito ay binayaran ko na. But not for you. I bought the mortgage. You don't own this place anymore. You are squatters in my daughter's house. You can't do this. Wala kaming matutuluyan. Ang iyak ni Nita, ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong hayop. Clara, anak, maawa ka naman sa biyenan mo. Saan kami pupunta sa gitna ng gabi? Tinitigan ni Clara ang kanyang biyenan. Naalala niya ang lugaw na halos tubig na lamang na ibinigay nito sa kanya sa ospital. Naalala niya ang mga gabing pinagtatrabaho siya nito kahit masama ang kanyang pakiramdam. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naalala niyo po ba noong sinabi niyo sa akin sa ospital na ang basahan ay itinatapon kapag madumi na? Well, I'm just taking out the trash, Mama Nita. Ang mahinang sabi ni Clara. Mayroon kayong 10 minuto para kunin ang inyong mga personal na gamit. Isang maleta lang bawat isa. Ang lahat ng alahas, relo, at gamit na binili nyo, gamit ang pera ko, ay maiiwan dito bilang kabayaran sa 3 taong pang-aalipusta nyo sa akin. Ang sumunod na 10 minuto ay tila isang pelikula ng pagguho. Ang sigaw ni Nita at ang pagmamakaawa ni Marco ay tila mga ingay lamang sa background habang pinapanood ni Clara ang mga guards na ilabas ang mga ito sa kalsada. Nang maisara ang gate, ang subdivision ay binalot muli ng katahimikan. Naiwan si Clara sa gitna ng sala, mag-isa sa ilalim ng chandelier na dati niyang tinititigan ng may pangungulila. Naramdaman niya ang isang matinding panghihina, ngunit hindi ito dahil sa lungkot. Ito ay dahil sa pagbitaw ng isang mabigat na pasanin. Dahan-dahan siyang lumapit sa kwarto ng kanyang anak. Sa kanyang isipan, tila naririnig niya ang paulit-ulit na tanong na tila isang bulong ng hangin. Sapat na ba ang pagpapatalsik sa kanila upang mabura ang bawat latay sa aking kaluluwa? O ito pa lamang ang unang hakbang sa isang mahabang landas patungo sa aking tunay na pagkakakilanlan? Tumingin si Clara sa bintana kung saan ang ulan ay unti-unti nang tumitigil. Alam niyang bukas, ang araw ay muling sisikat, ngunit hindi na siya ang dating Clara na luluha sa dilim. Hindi ko akalain na ang lambot ng telang ito ay magiging kasing talim ng mga salitang narinig ko sa loob ng 3 taon. Bakit ba kailangang dumaan ako sa impyerno bago ko muling maramdaman ang haplos ng tunay na sutla? Ang boses ni Clara ay tila isang marupok na bulong habang hinahaplos niya ang kulay kremang duvet sa kanyang higanteng kama. Ang silid ay puno ng bango ng lavender at sariwang eucalyptus, malayo sa nakakasulasok na amoy ng zonrock at pawis sa pampublikong ward na iniwan niya. Ngunit sa kabila ng lambot ng kama at lamig ng aircon, nananatiling matigas ang kanyang likuran. Ang kanyang katawan ay tila nakasanayan na ang tigas ng kahoy at ang hapdi ng pagtitiis, kaya't ang karangyaan ay tila isang banyagang sumusugat sa kanyang balat. Dahan-dahang bumangon si Clara at lumapit sa crib ng kanyang anak.
na si Baby Gian. Ang munting anghel ay mahimbing na natutulog. Suot ang isang mamahaling puting pajama na yari sa pinong koton. Tinitigan ni Clara ang bawat paghinga ng sanggol. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang sariling mga daliri. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila may kasamang kaba. Isang takot na baka sa isang kisap mata ay magising siya at matagpuan ang sarili muling kumakain ng tuyo sa isang madilim na kusina habang pinapagalitan ni Nita. Bumukas ang pinto nang walang tunog. Pumasok si Don Fernando. Bitbit ang isang tray ng mainit na sabaw ng manok at prutas. Inilapag niya ito sa maliit na lamesa nang may matinding pag-iingat. Tila ba ang bawat kalansing ng kutsara ay maaaring mabasag ang katahimikan ng kanyang anak. Kain ka muna anak. Pinagawa ko ito kay Manang Rosa. Iyong luto na paborito mo noong bata ka pa. Ang malambing na sabi ni Don Fernando. Umupo siya sa tabi ni Clara at hinawakan ang kamay nito. Patawarin mo ako, Clara. Sa paghahanap ko sa iyo noon, hindi ko inakalang mas pipiliin mong magtago sa hirap kaysa bumalik sa akin. Kung alam ko lang, ginusto ko ito, Papa. Ang paos na sagot ni Clara habang umiiwas ng tingin. Akala ko kasi, ang pag-ibig ay sapat na. Akala ko, kapag ibinigay ko ang lahat, magiging sapat na ako para sa kanila. Pero mali pala ako. Sa mata nila, ako ay isang bank account lamang na may kasamang serbisyo ng isang katulong. Ang pamilyar na lasa ng luya at manok ay tila isang mainit na yakap na nagpadaloy ng mga luhang matagal na niyang pinipigilan. Hindi ito luhang galing sa sakit, kundi luhang galing sa pagkilala na siya ay ligtas na. Ngunit ang kapayapaang ito ay tila isang marupok na kristal. Habang tinatapos ni Clara ang kanyang pagkain, narinig ang mabibigat na hakbang sa pasilyo. Pumasok ang head of security ng mansyon, bitbit ang isang dilaw na envelope. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tila nagdadala ng masamang balita mula sa labas ng mga gintong bakod ng mga Villarreal. Don Fernando, Senyorita Clara, may nag-iwan po nito sa gate. Mula po sa abogado ni Marco Salvador, ang maikling ulat ng security. Nang buksan ni Don Fernando ang envelope, biglang nag-iba ang timpi ng kanyang mukha. Ang ugat sa kanyang noo ay bumitaw at ang kanyang mga mata ay nanlisik sa galit. Ang lakas ng loob ng hayop na yon. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, may gana pa siyang magpadala ng demanda para sa custody ng bata? Nabitawan ni Clara ang kanyang kutsara. Ang tunog ng pagtama ng metal sa porselana ay tila isang putok ng baril sa tahimik na silid. Binasa niya ang dokumento sa ibabaw ng tray. Nakasulat doon ang mga paratang ni Marco. Sinasabi nitong si Clara ay emotionally unstable, na iniwan niya ang kanilang tahanan ng walang paalam at ginagamit ni Don Fernando ang kanyang kapangyarihan upang ikidnap ang bata mula sa legal na ama nito. Gusto niyang bawiin si Gian? Ang nanginig na tanong ni Clara. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Naalala niya ang banta ni Nita sa labas ng ospital. Alam niyang hindi pera ang gusto ni Marco, kundi ang bata. Dahil ang bata ang magsisilbing ransom para makuha muli ang buwan ng 200,000 piso na sustento ni Don Fernando. Hindi ko hahayaang mahawakan niya muli ang anak ko, Papa. Kahit ubusin ko ang lahat ng lakas ko, hinding-hindi ko ibabalik si Gian sa impyernong iyon. Ang matigas na sabi ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng poot. Ngunit sa ilalim ng sulat, may isang maliit na sticky note na sulat kamay ni Marco na sadyang inilaan para kay Clara. Clara, akala mo ba ay tapos na tayo? May mga litrato at videos ako na hindi mo gustong makita ng tatay mo. Ibalik mo ang bahay o sisirain ko ang pangalan ng mga Villarreal sa buong bansa. See you in court, sweetheart. Naramdaman ni Clara ang paghinto ng daloy ng kanyang dugo. Ano ang tinutukoy ni Marco? May mga lihim pa ba siyang hindi alam? O ito ay isa na namang panibagong laro ng manipulation?
Ang bawat sulok ng mansyon na dati ay tila ligtas na kanlungan ay biglang tila naging isang hawla na may mga mata sa paligid. Ang digmaan ay hindi pa natatapos. Lumipat lamang ito mula sa maruming ward patungo sa mga makintab na sahig ng korte at ang nakataya sa pagkakataong ito ay hindi lamang pera, kundi ang kaluluwa ng kanyang anak. Hindi mo na ako mapapaikot, Marco. Tapos na ang panahon ng pagpapakatanga at nagsisimula na ang paniningil ng bawat patak ng luha ko. Ang boses ni Clara ay tila isang malamig na talim na humiwa sa katahimikan ng malawak na walk-in closet ng mansyon. Hawak niya ang kanyang lumang duster, isang kupas at may mantsapang damit na isinuot niya noong huling gabi nila sa ospital. Sa harap niya ay nakasabit ang mga mamahaling coat, mga blusang yari sa seda, at mga sapatos na ang isang pares ay sapat na para bayaran ng isang taong renta ng dati nilang tinitirhan. Ang kaibahan ng dalawang mundo ay tila isang malakas na sampal na nagpaggising sa kanyang huling natitirang kahinaan. Dahan-dahang binitawan ni Clara ang lumang damit at hinayaan itong mahulog sa sahig, tila isang balat ng ahas na kanyang hinubad. Ang kanyang mga daliri na dati ay nanginginig sa takot kapag naririnig ang boses ni Nita ay matatag na ngayong humahaplos sa tela ng isang itim na blazer. Naramdaman niya ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi init ng lagnat, kundi init ng isang naglalagablab na puot na dahan-dahang nagiging determinasyon. Sa loob ng kanyang dibdib, tila may isang bahagi ng kanyang puso na tuluyan ng naging bato. Ang bawat pangaalipusta, bawat gutom, at bawat kasinungalingan ni Marco ay nagsilbing panggatong upang iluwal ang isang bagong Clara. Ang dating martyr ay wala na. Ang tanging natitira ay isang Villarreal na handang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Manang Rosa, pakitapon na po ito. Ayaw ko nang makakita ng anumang alaala ng kahirapan sa silid na ito. Ang utos ni Clara nang pumasok ang matandang katulong. Ang kanyang boses ay may awtoridad na tila ba hinding-hindi siya naging alipin ng ibang tao. Pagbaba ni Clara sa malaking hagdanan, naroroon si Don Fernando sa kanyang opisina, kasama ang 3 pinakamahuhusay na abogado ng bansa. Ang amoy ng lumang papel at mahal na tabako ay tila nagbigay kay Clara ng isang uri ng lakas. Hindi siya pumasok bilang isang anak na humihingi ng tulong, kundi bilang isang kasosyo na handang makipagdigma. Papa, attorney, handa na ako. Gusto kong malaman ang bawat butas sa buhay ni Marco. Ang panimula ni Clara habang umuupo sa tapat ng mga ito. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Tungkol sa sinasabi niyang mga litrato at video, alam kong pananakot lang iyon. Sa loob ng 3 taon, wala kaming ginawa kundi magtrabaho at magtipid. Kung mayroon man siyang alas, gawa-gawa lang iyon ng kanyang maruming imahinasyon. Senyorita, tama po kayo. Ngunit may mas malaki kaming natuklasan. Ang kumpanyang pinagtrabahuhan ni Marco noon bago siya natanggal. Hindi po siya natanggal. Siya po ay nagnakaw ng pondo at ang tatay niyo ang tahimik na nagbayad para hindi siya makulong sa pag-aakalang magbabago siya para sa inyo. Naramdaman ni Clara ang isang marahas na pintig sa kanyang sentido. Ang bawat sakripisyo niya ay binuo sa ibabaw ng isang malaking utang na loob na hindi naman pala sa kanya galing. Ang kanyang buong pagsasama kay Marco ay isang malaking penomena ng panloloko mula sa unang araw. Gusto kong simulan ng Operation Liquidation, Attorney. Ang malamig na sabi ni Clara habang pinaglalaruan ang kanyang panulat. Iyong motel na tinutuluyan nila ngayon, bilhin niyo ang utang ng may-ari. Gusto ko, pagdilat ng mata nila bukas, ang mukha ko ang makikita nila sa bawat dokumentong hahawakan nila. Huwag niyo silang hayaang makahinga. Gusto kong maramdaman nila na ang mundo ay sadyang maliit para sa mga taong tulad nila. Habang nagpaplano sila, isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Don Fernando. Isang balita mula sa kanilang tauhan.
Si Marco at Nita ay kasalukuyang nasa isang mumurahing bar, nagpapakalasing gamit ang huling pera na nakuha nila sa pagsasanla ng mga natitirang alahas na ninakaw nila kay Clara. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa salamin ng opisina. Ang repeksyon niya ay tila isang estranghero, isang tigreng naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumunggab. Hayaan niyo silang magsaya ngayong gabi. Ang bulong ni Clara, ang kanyang boses, ay tila isang sumpa na dinala ng hangin. Dahil bukas, ang bawat baso ng alak na ininom nila ay magiging kasing pait ng apdo. Ngunit sa kabila ng kanyang tapang, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan habang tinitingnan ang litrato ni Gian sa kanyang lamesa. Hanggang saan ko kayang ituloy ang paghihiganti bago ko makalimutan kung sino talaga ang tunay na Clara at ano ang magiging kapalit ng aking tuluyang pagbabago. Ang taong gahaman Clara ay parang isdang gutom. Kahit kalawangin ang kawil, kakagatin pa rin basta't may amoy ng grasya. Huwag mong madaliin ang paghila. Hayaan mo silang malunod sa sarili nilang laway. Ang boses ni Don Fernando ay tila isang marahang bulong ng tadhana habang pinagmamasdan nila ang mga surveillance report sa loob ng opisina. Nakaupo si Clara sa kanyang swivel chair. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa makinis na ibabaw ng lamesang yari sa mahogany. Sa harap niya ay ang isang baso ng malamig na tubig na tila naging salamin ng kanyang sariling kaluluwa, tahimik sa labas, ngunit may yelong unti-unting natutunaw sa loob. Ang bawat impormasyong dumarating ay tila mga piraso ng puzzle na dahan-dahang nabubuo para sa kanyang huling paghihiganti. Sa loob ng isang madilim at mabahong motel sa kanto ng avenida, nakaupo si Marco sa tabi ng isang maliit na kama na may mga mantsa ng kahapon. Ang amoy ng muranggin at ang usok ng sigarilyo ay tila sumasakal sa silid. Ngunit mas masama ang amoy ng desperasyon na nanggagaling sa kanya. Sa kabilang sulok, si Nita ay abalang-abala sa pagpunas ng kanyang huling piraso ng alahas. Isang kwintas na akala niya ay ginto. Ngunit ngayon ay unti-unti nang nangingitim ang kulay. Wala na, Marco. Ito na lang ang natitira sa atin at ayaw pang tanggapin ng sanglaan. Iyang bulyaw ni Nita. Ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka na nagpapaalala ng kanilang kahirapan. Bakit ba kasi hindi ka nag-isip? Bakit hinayaan mong makuha ni Clara ang lahat? Iyong 7 milyon, nasaan na? Tumahimik ka, Mama. Ginagawa ko ang lahat. Sigaw ni Marco habang marahas na isinusontok ang kanyang kamao sa dingding. Hahanap ako ng paraan. Hindi pwedeng ganito na lang tayo habang buhay. Babawiin ko ang lahat kay Clara, kahit anong mangyari. Eksaktong sa sandaling iyon, ang cellphone ni Marco ay umilaw. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Isang tawag na tila isang anghel na bumaba mula sa langit para sa kanya. Ito ay si Mr. Sai, isang dummy investor na ipinadala ni Clara. Hello, is ito Mr. Marco Salvador? Narinig ko ang tungkol sa iyong mga lupain sa probinsya. Mayroon akong kliyente na gustong mamuhunan ng 10 milyong piso para sa isang mabilis na turnover. Ngunit kailangan namin ng pirma mo sa isang emergency contract ngayong hapon din sa Villarreal Tower. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng awtoridad at pangako ng yaman. Nang marinig ang 10 milyong piso, tila biglang nabuhay ang bawat selula sa katawan ni Marco. Ang kislap ng kasakiman ay muling bumalik sa kanyang mga mata. Binubura ang lahat ng takot at pag-aalinlangan. Hindi niya naisip kung bakit sa Villarreal Tower ang pulong. Ang tanging nakikita niya ay ang pagkakataong makabalik sa marangyang buhay at makapaghiganti kay Clara. Sige, sige, darating ako. Ngayon din. Ang sagot ni Marco nang may kasamang matinding panginginig sa boses. Sa loob ng opisina ni Clara, nakita niya ang pagkagat ni Marco sa pain
Sa pamamagitan ng report ni dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi ng anak. Ang init ng balat ng sanggol ay tila nagpaalala sa kanya na ang digmaang ito ay hindi lamang para sa kanyang galit, kundi para sa kaligtasan ng batang ito. Ang kanyang mga luha ay hindi na pumatak, ngunit ang kanyang puso ay tila bumulong ng isang panalangin ng katatagan. Tingnan mo, Gian. Tignan mo kung paano sisirain ng iyong ama ang kanyang sarili dahil sa isang bagay na kailanman ay hindi niya ibinigay sa atin, ang katapatan. Ang bulong ni Clara, ang kanyang boses ay tila isang malungkot na himig ng tagumpay. Makalipas ang isang oras, ang malaking glass door ng Villarreal Tower ay bumukas. Pumasok si Marco kasama si Nita, na pilit na nag-aayos ng kanyang lumang jacket para magmukhang disente. Ang kanilang mga hakbang sa makintab na sahig ay tila mga tunog ng paglapit sa isang bangin. Habang paakyat sila sa elevator, ang bawat palapag na nadadaanan nila ay tila nagpapataas din ng kanilang maling akala. Nang bumukas ang pinto ng opisina sa pinakatuktok na palapag, bumulaga sa kanila ang isang malawak na silid na puno ng liwanag. Nakatalikod ang isang babae sa malaking bintana, nakatingin sa buong lungsod ng Makati. Mr. Sai, nasaan ang kontrata? Gusto ko nang pirmahan yan. Ang hambog na sabi ni Marco habang naglalakad patungo sa gitna ng silid. Dahan-dahang humarap ang babae. Ang bawat segundong pag-ikot ng kanyang upuan ay tila isang taon ng paghihintay para kay Clara. Nang magtama ang kanilang mga paningin, ang sigaw ni Nita ay tila naputol sa kanyang lalamunan at ang ballpen na hawak ni Marco ay dulas na nahulog sa sahig. Clara? Ang paos na tawag ni Marco. Ang kanyang buong katawan ay tila naging yelo sa tindi ng pagkabigla. Hindi, Marco. Ako ang iyong bagong landlord, ang iyong bagong creditor, at ang babaeng tatapos sa bawat pangarap mo. Ang malamig na sabi ni Clara habang inilalapag ang tunay na kontrata sa lamesa. Ang pinirmahan mo kanina sa lobby bago ka pumasok dito? Iyon ay ang pagkilala sa lahat ng iyong krimen at ang pagpapatibay na ang bawat natitirang ari-arian mo ay sa akin na. Welcome to your judgment day, sweetheart. Narinig ang mabibigat na hakbang ng mga pulis na pumasok mula sa likurang pinto ng opisina. Ang tunog ng mga posas na inilalabas ay tila isang huling anunsyo ng katapusan. Ang katanungang umalingaw-ngaw sa silid ay tila isang bulong ng hangin. Mayroon pa kaya silang matatakbuhan sa gitna ng lungsod na ito na binuo ni Clara para sa kanilang pagbagsak o tuluyan na silang lalamunin ng dilim na sila rin ang may gawa? Walang hiya ka, Clara. Akala mo ba ay mananalo ka sa ganitong paraan? Anak lang kita sa labas, isang hamak na bunga ng pagkakamali, at wala kang karapatang tratuhin kami ng ganito. Ang bulyaw ni Nita ay tila isang basag na kampana na umalingaw-ngaw sa loob ng opisina, puno ng puot at desperasyong tila sumasakal sa kanyang sariling lalamunan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na itinuturo si Clara. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit na hinaluan ng matinding kahihiyan. Nakatayo siya sa gitna ng marangyang silid. Suot ang kanyang kupas na jacket na tila isang mantsa sa gitna ng kintab ng marmol at salamin. Sa kabilang dulo ng lamesa, si Clara ay nanatiling nakaupo ng matuwid. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa gilid ng isang maliit na sapatos ni Gian. Isang munting paalala ng lahat ng dahilan kung bakit siya narito. Ang kaibahan ng kanyang kalmado at matikas na anyo sa naghuhumiyaw na biyenan ay tila isang malakas na sampal ng realidad. Habang si Nita ay naglulupasay sa galit, si Clara ay tila isang lawa na walang kibo, ngunit may lalim na kayang lumunod ng kahit anong bangka. Ang karapatan, Mama Nita, ay hindi ibinibigay. Ito ay kinukuha, lalo na kung ang mga taong tulad nyo ay matagal nang nagnanakaw ng buhay ng iba. Ang malamig na sagot ni Clara. Ang kanyang boses ay walang bakas ng panginginig. Tila isang hatol na nagmumula
sa kailaliman ng isang pusong matagal nang nagtiis. Dahan-dahang lumapit ang dalawang pulis kay Marco. Ang tunog ng mga posas na inilalabas mula sa kanilang sinturon ay tila bawat tibok ng puso ni Marco na nais nang tumigil. Ang marahas na tunog ng bakal na nagtatama ay tila hudyat ng pagtatapos ng lahat ng kanyang mga kasinungalingan. Mr. Marco Salvador, you are under arrest for multiple counts of estafa, falsification of private documents, and child neglect. Ang mariing deklara ng opisyal, naramdaman ni Marco ang panginginig ng kanyang mga tuhod hanggang sa tuluyan itong bumigay. Napaluhod siya sa sahig, ang kanyang mga kamay ay pilit na idinidikit sa kanyang mukha tila ba sinusubukang burahin ang katotohanang nasa harap niya. Ang bango ng kanyang hiram na pabango ay napalitan ng amoy ng malamig na pawis ng takot. Clara, please, maawa ka naman. Ang paos na pagsusumamo ni Marco. Ginamit ko lang naman ang pera para sa atin, para sa kinabukasan natin. Patawarin mo ako, Clara. Gagawin ko ang lahat. Babalik ako sa'yo. Ang kinabukasan na sinasabi mo ay binuo mo sa ibabaw ng aking mga luha, Marco. Ang tugon ni Clara habang dahan-dahang tumatayo. At ang pag-ibig na sinasabi mo, iyon ang pinakamalaking kasinungalingan na pinaniwalaan ko sa loob ng 3 taon. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa anyo ng kapatawaran. Kung minsan, dumarating ito sa anyo ng rehas. Sa utos ni Don Fernando, dinala ang dalawa palabas ng opisina. Habang naglalakad sa mahabang pasilyo ng Villarreal Tower, ang bawat empleyadong nadadaanan nila ay tila mga hukom na nakatingin sa kanilang kahihiyan. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa makintab na sahig ay tila isang martsa patungo sa kanilang sariling bitayan. Pagdating sa lobby, ang kislap ng mga kamera ay tila mga kidlat na bumubulag sa kanila. Ang mga reporter na kanina pa naghihintay ay nagsimulang magpaulan ng mga katanungan. Ang balita tungkol sa pag-aresto sa asawa ng tagapagmana ng mga Villarreal ay mabilis na kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang mukha ni Marco at Nita, na dati ay puno ng pagmamayabang, ay ngayon ay nakayuko. Pilit na nagtatago sa ilalim ng kanilang mga palad, habang ang mga flash ng kamera ay tila naghuhubad sa kanilang huling piraso ng dignidad. Nakatayo si Clara sa itaas ng malaking hagdanan ng lobby. Pinapanood ang pagpasok ng dalawa sa loob ng sasakyan ng pulis. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, naramdaman ni Clara ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan habang tinitingnan ang papalayong sasakyan. Sapat na ba ang pagkabilanggo nila upang mapunan ang 7 milyong sugat sa aking kaluluwa? O ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang sa oras na kailangan ko nang harapin ang sarili kong mga anino? Dahan-dahang hinaplos ni Clara ang kanyang pisngi, tila hinahanap ang bakas ng bawat sampal ni Nita noon. Sa kanyang bulsa, ang kanyang cellphone ay muling nag-vibrate. Isang tawag mula sa ospital. Senyorita Clara, may problema po. Si Baby Gian. Biglang tumaas ang lagnat at hindi po namin mapababa. Kailangan niyo pong pumunta rito ngayon din. Ang mundo ni Clara na kanina lang ay tila na sa kanyang mga kamay ay biglang nayanig. Ang bawat tagumpay ay tila nawala ng halaga sa harap ng panganib na banta sa kanyang anak. Sa gitna ng kanyang kagalakan, ang tadhana ay tila may huling twist na itinatago. Ang bawat pagtaas ng lagnat ng anak mo ay katibayan na hindi ka karapat-dapat na maging ina, Clara. Habang abala ka sa pagpapakulong sa asawa mo, ang anak mo ay nag-aagaw buhay dahil sa kapabayaan. Ang mga salitang yon mula kay Attorney Ramos, ang tuso at binabayarang abogado ni Marco, ay tila isang malupit na hagupit na bumasag sa huling lakas ni Clara. Nakatayo si Clara sa malamig na pasilyo ng intensive care unit. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang basang bimpo na dati ay ginagamit niya para punasan ang mainit na katawan ni Gian. Ang amoy ng alcohol at disinfectant sa paligid ay tila laso na nanunuot sa kanyang ilong
habang ang bawat yabag ng sapatos sa makintab na sahig ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Sa loob ng silid, makikita sa maliit na bintanang salamin ang kanyang anak, ang munting Gian na nakakabit sa iba't ibang tubo. Ang bawat pag-akyat ng linya sa monitor ay tila bawat pintig ng kaba sa dibdib ni Clara. Dito, sa gitna ng laban para sa buhay ng kanyang anak, ay kailangan din niyang harapin ang laban para sa kanyang dangal bilang ina. Kapabayaan. Ang paos na ulit ni Clara, ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na anumang sandali ay mapuputol na. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng pait. Ang kapabayaan ay ang pagnanakaw ng perang dapat ay pambili ng gamot ng anak ko para lamang sa luho ng asawa ko. Huwag niyo akong pagsabihan tungkol sa pagiging ina dahil wala kayong alam sa sakripisyong ibinigay ko habang niloloko niyo ang batas. Ang init ng palad ni Don Fernando ay tila nagbigay sa kanya ng lakas na tumayo nang matuwid sa harap ng mga taong nais siyang itumba. Hindi na siya ang Clara na yumuyuko sa bawat sigaw ni Nita. Siya na ngayon ang pader na poprotekta sa kanyang anak. Attorney, sabihin mo sa kliyente mo, ang mariing sabi ni Don Fernando. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na tila yelo sa lamig. Ang bawat luhang pumatak sa aking anak sa ospital na ito ay katumbas ng 10 taon pangdagdag sa sentensya ni Marco. Huwag ninyong subukan ang pasensya ng mga Villarreal sa gitna ng aming pagdadalamhati. Nang makaalis ang abogado, dahan-dahang lumapit si Clara sa pintuan ng ICU. Ang katahimikan sa loob ay binabasag lamang ng mahinang tunog ng mga makina na tumutulong kay Gian na huminga. Sa kanyang isipan, tila naririnig ni Clara ang paulit-ulit na tanong na tila isang tinik sa kanyang kaluluwa. Sapat ba ang aking pagmamahal upang maligtas ang aking anak? O baka naman ang aking paghihiganti ang naging mitya ng kanyang paghihirap? Dahan-dahan siyang sumandal sa pader. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa kaba. Ang katarungan ay tila isang napakalayong pangarap kung ang kapalit nito ay ang kalusugan ng kanyang sanggol. Gian, anak, lumaban ka. Ang mahinang bulong ni Clara habang ang kanyang mga daliri ay dumidampi sa malamig na salamin. Huwag mong iwan si Mama. Ngayong malaya na tayo, ngayon pa ba tayo susuko? Isang oras ang lumipas na tila naging isang siglo. Ang bawat segundong pagtakbo ng orasan sa pader ay tila isang palakol na tumatama sa kanyang pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan, bumukas ang pinto ng ICU at lumabas ang doktor. Ang kanyang mukha ay bakas ang pagkapagod, ngunit may isang maliit na ngiting sumilay sa kanyang mga labi. Senyorita Clara, bumaba na po ang lagnat ni Baby Gian. Stable na po ang kanyang kondisyon. Mukhang narinig niya ang boses niyo, ang pahayag ng doktor. Naramdaman ni Clara ang biglang pagluwag ng kanyang dibdib. Tila isang napakabigat na bato ang inalis sa kanyang balikat. Napaupo siya sa sahig at hinayaan ang kanyang sarili na humagulgol ng malakas. Isang hagulgol na hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Sa bawat patak ng kanyang luha, tila nahuhugasan ang lahat ng pait ng nakaraan. Ngunit habang nagpapasalamat, isang tauhan ni Don Fernando ang lumapit at may ibinulong. Ang mukha nito ay seryoso, tila nagdadala ng balitang hindi inaasahan. Ma'am, si Marco po, nakatakas po sa sasakyan ng pulis habang ibinibiyahe patungo sa presinto. May mga kasabwat po siyang kumuha sa kanya sa gitna ng trapiko. Ang mundo ni Clara, na kanina lang, ay tila nagkakakulay ay biglang muling binalot ng dilim. Ang panganib ay hindi pa pala tapos. Si Marco, ang lalaking pinagkatiwalaan niya noon, ay isa na ngayong hayop na sugatan at handang pumatay para sa kanyang huling pagtakas. Saan kaya magtatago si Marco? At ano ang kanyang huling plano para bawiin ang lahat mula kay Clara? Ang labanan ay lumipat na mula sa korte
patungo sa mga anino ng gabi. At sa pagkakataong ito, hindi lamang pera ang nakataya, kundi ang mismong buhay nilang mag-ina. Dito pala nagtatapos ang lahat, Marco. Sa gitna ng dilim na ikaw rin ang may gawa. Akala mo ba ay may puwang pa ang iyong mga kamandag sa loob ng tahanang ito na binuo ko mula sa aking mga luha? Ang boses ni Clara ay tila isang malamig na hanging amihan na nanunuot sa bawat buto habang nakatayo siya sa gitna ng nursery ni Gian. Ang silid ay nababalot ng madilim na asul na liwanag mula sa labas, kung saan ang ulan ay dahan-dahang humahampas sa malalaking bintana ng mansyon. Sa kanyang harap, sa kabilang panig ng crib, ay nakatayo ang isang anino. Isang aninong dati niyang itinuring na sandigan. Ngunit ngayon ay tila isang halimaw na nagmula sa kailaliman ng kanyang nakaraan. Si Marco. Ang kanyang muka ay madumi. Ang kanyang suot na polo ay gusot-gusot at may bakas ng putik. At ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng desperasyon na tila sumasakal sa kanyang sariling pagkatao. Nakapasok siya sa mansyon sa pamamagitan ng pag-akyat sa balkonahe, dala ang huling lakas ng isang hayop na nasusukol sa kanto. Ibigay mo sa akin ang bata, Clara. Ibigay mo sa akin si Gian at ang lahat ng alahas na itinago mo. Ang paos na sigaw ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng galit na hinaluan ng matinding takot. Akala mo ba ay matatalo mo ako? Sa akin ang batang iyan. Ako ang ama. Hindi mo ako pwedeng itapon na parang basura pagkatapos mong makuha ang lahat. Dahan-dahang humakbang si Clara patungo sa kanyang anak. Ang bawat galaw niya ay may kasamang bigat ng awtoridad na tila ba ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay naging bakal na hindi kayang tibagin. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya nagmakaawa. Sa halip, marahan niyang itinuon ang kanyang paningin sa mga mata ni Marco, ang mga matang dati niyang minahal. Ngunit ngayon ay tila mga tuyong balon na walang laman. Ang pagiging ama, Marco, ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa bawat patak ng pawis at sakripisyo para sa kaligtasan ng bata. Ang malamig na sabi ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang hatol na nagmumula sa kailaliman ng isang pusong matagal nang nagtiis. Nasaan ka noong nag-aagaw buhay si Gian sa ospital? Nasaan ka noong kailangan niya ng gamot? Ah, naalala ko na. Abala ka sa pagpapakasasa sa pera ng tatay ko habang ako ay namamalimos ng awa sa mga nurse. Naramdaman ni Clara ang marahas na pintig ng kanyang puso sa kanyang dibdib, ngunit hindi ito pintig ng kaba. Ito ay pintig ng isang inang handang pumatay para sa kanyang supling. Ang bawat alaala ng pang-aapi ni Nita at ng pagtataksil ni Marco ay tila mga panggatong na nagpabaga sa kanyang determinasyon. Patawarin mo ako, Clara. Please, biglang nagbago ang tono ni Marco. Ang kanyang bulyaw ay napalitan ng isang mapait na pagsusumamo habang dahan-dahang lumuluhod sa sahig. Naligaw lang ako. Ginamit lang ako ni Mama. Mahal kita, Clara. Isipin mo ang pamilya natin. Isipin mo si Gian. Hindi niya pwedeng makitang nakakulong ang tatay niya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Clara. Isang tawa na puno ng pait na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Ang pamilyang sinasabi mo ay matagal mo nang pinatay sa araw na kinuha mo ang unang 200,000 piso mula sa tatay ko. Huwag mong gamitin si Gian para sa iyong kaligtasan dahil ikaw ang pinakamalaking panganib sa buhay niya. Narinig ang marahas na tunog ng pag-usod ng malaking glass door sa ibaba at ang mabibigat na yabag ng mga sapatos sa pasilyo. Ang mga security guard ni Don Fernando ay narito na. Naramdaman ni Marco ang tindi ng sitwasyon. Tumayo siya at tinangkang sunggaban si Clara. Ngunit sa isang mabilis na pagkakataon, mabilis na tumabi si Clara at itinulak ang isang mabigat na silya sa daraanan ni Marco. Dahilan upang matumba ito sa makintab na sahig. Tapos na ang laro, Marco.
Ang mariing sabi ni Clara habang ang mga tauhan ng kanyang ama ay pumasok sa loob ng silid. Ang bawat kislap ng kanilang mga flashlight ay tila mga kidlat na bumubulag sa huling pag-asa ni Marco. Habang pinoposasan ng mga pulis si Marco, tinitigan siya ni Clara ng huling beses. Wala nang galit sa kanyang mga mata, wala na ring poot. Ang tanging natira ay isang malalim na awa para sa isang taong piniling ipagpalit ang tunay na yaman para sa mga batong walang halaga. Ang tunog ng pagkaladkad kay Marco, palabas ng silid, ay tila isang huling anunsyo ng kapayapaan sa loob ng mansyon. Lumapit si Don Fernando kay Clara at niyakap ang kanyang anak ng napakahigpit. Ang init ng palad ng kanyang ama ay tila nagbigay sa kanya ng huling piraso ng katarungang matagal na niyang hinahanap. Sa kabilang dulo ng silid, dahan-dahang nagmulat ng mata si Baby Gian at bumitaw ng isang mahinang halakhak habang nakatingin sa kanyang ina. "Mama, Gian," ang mahinang bulong ni Clara habang kinukuha ang kanyang anak mula sa crib. Ang bawat tibok ng puso ng bata sa kanyang balikat ay tila isang awit ng tagumpay. Ngunit bago matapos ang gabi, isang huling balita ang dumarating mula sa labas. Sa isang maliit na dyaryo na naiwan sa lamesa, nakita ni Clara ang larawan ni Nita na nagtatago sa ilalim ng isang tulay. Ang kanyang muka ay tila isang tuyong dahon na hinipan ng hangin, namamalimos ng barya sa mga taong dati niyang minamaliit. Ang katarungan ay hindi lamang pumarito para kay Marco. Ito ay pumarito para sa bawat taong sumubok na tapak-tapakan ang dangal ng mga Villarreal. Sapat na ba ang tagumpay na ito upang mabura ang bawat latay sa kanyang kaluluwa? O ang tunay na buhay ay magsisimula pa lamang sa oras na ang lahat ng kaaway ay wala na sa paningin? Ang bukang liwayway ay unti-unti nang sumisilip sa pagitan ng mga ulap, dala ang pangako ng isang bagong bukas na wala ng anino ng kataksilan. Ang sikat ng umaga sa hardin ng mga Villarreal ay tila isang marahang haplos ng tadhana sa balat ni Clara. Wala na ang amoy ng luma at maruming ospital. Wala na rin ang malansang singaw ng tuyo sa isang madilim na kusina. Ang tanging nalalanghap niya ngayon ay ang bango ng mga sariwang rosas at ang amoy ng bagong timplang kape na nagmumula sa balkonahe. Ang bawat pag-aspas ng mga dahon sa hangin ay tila isang banayad na himig na bumubura sa bawat alaala ng sigawan at pag-aalipusta na kanyang tiniis sa loob ng 3 taon. Sa gitna ng damuhan, nakaupo si Clara sa isang banig kasama ang munting si Gian. Ang bata ay masiglang gumagapang. Ang kanyang mga tawa ay tila mga kristal na kumikinang sa ilalim ng araw. Tinitigan ni Clara ang kanyang mga palad. Mayroon pa ring mga bahagyang bakas ng kalyo mula sa kanyang pagtatrabaho noon bilang freelance writer. Ngunit sa halip na ikahiya, itinuturing niya itong mga medalya ng kanyang katatagan. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay dahan-dahan nang naghihilom. Hindi dahil sa nakalimutan niya ang sakit, kundi dahil tinanggap niya na ang lahat ng iyon ay bahagi ng kanyang paglalakbay patungo sa pagiging isang tunay na Villarreal. Dahan-dahang lumapit si Don Fernando, bit-bit ang isang pahayagan. Ang kanyang muka ay payapa na. Wala na ang bakas ng galit na nakita ni Clara noong gabi ng pag-aresto kay Marco. Inilapag niya ang dyaryo sa lamesa kung saan makikita sa maliit na kolum ang balita tungkol sa pagpapatibay ng sentensya kay Marco Salvador. 6 na taon sa bilangguan para sa kasong estafa at falsification, habang si Nita naman ay formal nang idineklara ng korte na walang karapatang lumapit sa bata dahil sa mga ebidensya ng pang-aabuso. Tapos na ang lahat, Clara, ang malambing na sabi ni Don Fernando habang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Ang katarungan ay hindi laging mabilis, ngunit sa pagkakataong ito ay ganap. Wala na silang magagawa pa para saktan kayo ni Gian. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang uri ng katahimikan na matagal na niyang ipinagdamot sa kanyang sarili. Ang 7 milyong pisong ninakaw sa kanya
ay tila naging isang napakamahal na matrikula para sa isang aralin tungkol sa tunay na pag-ibig at dangal. Salamat, Papa. Salamat sa paghintay sa akin. Kahit na tinalikuran ko kayo noon, ang bulong ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan, tila isang awit na natapos sa tamang nota. Dinala ni Clara ang kanyang paningin sa malayo, kung saan ang lungsod ng Makati ay nagsisimula ng gumising. Alam niya na sa susunod na linggo, siya na ang magdidirekta sa bagong foundation na itinatayo ng kanilang kumpanya. Isang foundation na tutulong sa mga inang biktima ng financial abuse. Hindi na siya ang Clara na biktima. Siya na ngayon ang Clara na magsisilbing sandigan ng iba. Ang tanong na dati ay sumasakal sa kanya sa dilim, ay mayroon na ngayong maliwanag na kasagutan. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng account sa bangko, kundi sa lakas ng loob na tumayo muli matapos madapa sa putika ng kataksilan. Habang kinuha ni Clara si Gian at itinaas ito patungo sa langit, ang bata ay bumitaw ng isang malakas na halakhak. Ang bukang liwayway ay tuluyan ng sumikat, dala ang pangako ng isang bukas na wala ng anino, wala ng pait, at wala ng mga 7 milyong kasinungalingan. Sa wakas, ang tigre ay hindi na lamang nakabalik. Siya ay malaya na.